Isang umaga, naglakas ng loob na pumunta si Dayan sa mansyon. Nagulat pa si Ryan nang makita si Dayan sa loob ng bahay. Anong karapatan mo na bumalik pa dito? Nakapag-usap na tayo, di ba? Umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. Galit na wika ni Ryan. Ryan, please, makinig ka muna sa akin. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Umiiyak na wika ni Dayan. Magpaliwanag? Ano pang paliwanag ang sasabihin mo sa akin, ha? Kapatid ko na mismo ang nagsabi sa ginawa mo kay Papa. Alam mo, tama si Dory eh. Umpisa pa lang, dapat hindi na kita pinagkatiwalaan. Sinayang mong tiwala ako sa'yo. Mas lalo ang tiwalang binigay ni Papa. At dahil sa ginawa mo, ayaw na kitang makita pa, Dayan. Nanlilisik sa galit na wika ni Ryan. Tumiting ng diretsyo si Dayan sa mga mata ng kaniyang asawa. Alam mo, Ryan, sayang din. Napakasayang ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Kala ko nung una, napakaswerte ko dahil binigay ka sa akin. Dahil nung ikinasal tayo, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Dahil sa wakas, makakasama na kita ng panghabang buhay. Alam kong mahirap nung una dahil bigla ng kasal natin at naiintindihan kita na may iba kang mahal noon. Pero ginawa ko ang lahat para makita mo ang kahalagahan ko. Pinaramdam ko sa'yo ang wagas kong pag-ibig. At dumating nga yung time na sa wakas, naging maayos ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Kilala mo ko, Ryan. Nakasama mo akong lumaki at alam mo kung gaano kalaki ang respeto ko kay Papa. Tinuring ko na si Don Sebastian bilang pangalawa kong ama. At lahat ng binibintang mo sa akin ay walang katotohanan. Pero alam ko na kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi ka maniniwala sa akin. Mahal kita, Ryan. Sobra kitang mahal. At ang pagmamahal kong yun ang tuluyang magpapalaya sa'yo. Umiiyak na wika ni Dayan. Nakatitig lamang si Ryan sa kanya habang tuluyan na siyang lumakad palabas ng mansyon. Dala ang pagkabigo at pagkawasak ng puso niya. Anong balak mo ngayon, Dayan? Tanong ni Lindon ng isang hapon ay dalawin siya nito. Humugot si Dayan ng malalim na hininga. Luluwas muna ako sa Maynila bukas, Lindon. Magtatrabaho muna ako doon para makalimot. May tutuluyan ka na ba sa Maynila? May malayong kamag-anak si Ninang Karen sa Pasig. Doon muna ako tutuloy habang naghahanap ng trabaho. Malungkot na wika ni Dayan. Matagal na tumitig ang binata sa kanya. Ayaw mo bang magtrabaho sa abroad? Maya-maya ay tanong nito. Napailing siya. Wala akong sapat na pera, Lindon. Alam kong magastos ang pag-apply sa ganun. Bakit? Hindi ka ba binibigyan ni Ryan? Napailing siya. Nagbibigay rin siya ng pera sa akin pero iniiwan kong lahat yun nung umalis ako sa villa. Yun man lang, mali kong pweba that I'm not after his or his father's money. Mapaklang tugon niya. Tumango ito. Pero kung may mag-o-offer sa'yo ng trabaho sa ibang bansa, igagrab mo ba? Na wala kang gagastusin? Na-curious siya sa sinabi nito. May alam ka ba? Ngumiti ito sa kanya. Yes, ang panganay kong kapatid na si Lindy. Uuwi na rito sa Pilipinas in 2 months time. Naikwento ko sa'yo, diba, na private secretary siya ng isang mayamang businesswoman sa Dubai, diba? Pero uuwi na siya ng Pilipinas dahil magpapakasal na sila ng boyfriend niya. At wala na siyang balak na bumalik sa UAE. Pero bago siya umalis doon, dapat makakuha muna siya ng papalit sa kanya. Dapat nga yung pinsan kong dalaga pero nagbago naman ang isip. Mas preferred daw niyang magtrabaho sa Amerika. Kung gusto mo, ikaw na lang ang irerekomenda ko kay Ate Lindy. Gusto mo ba? Really? Oh, salamat, Lindon. Mabilis na sambit niya. Kung qualified ako, gusto kong ako na lang ang kunin ng ate mo. Mas magaling kung makakalabas ako ng bansa. Wika ni Dayan. Tumango ito. I'm sure papayag si Ate Lindy. At kung sakali mang matuloy ka, wish ko lang na sana makalimutan mo na ang lahat ng mga pait na naranasan mo sa bahay na yun. Hold on to good memories, do. Alam kong naging napakabuti ni Don Sebastian sa'yo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Lindon.
Napakabuti mo, Lindon. At sobrang saya ko dahil sa kabila ng lahat nandiyan ka pa din sa akin. Shh! Tinakpan ni Lindon ng mga palad nito ang labi niya. Sobrang halaga mo sa akin, Dayan. Hindi man ako ang naging asawa mo, pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi basta nawawala. At andito ako sa harapan mo ngayon bilang kaibigan mo. Handa kitang damayan sa problema mo. Nakangiti na wika ni Lindon. Maraming salamat. Hindi na napigilan ni Dayan ang papaiyak. In less than a month, lulod na si Dayan ng eroplano patungo sa Dubai. Papalitan na niya sa trabaho ang kapatid ni Lindon. 2 taon ang pinirmahan niyang kontrata. Ang ibig sabihin, 2 taon siyang mawawala sa Pilipinas. By that time kaya ay alam na ni Ryan na si Dory ang talagang may kasalanan sa biglaang pagkamatay ng ama nito? At maglaho na kaya ang galit at puot nito sa kanya? Napailing siya. Wishful thinking yun. In 2 years time, malamang ay limot na siya ni Ryan. Para lang siyang isang masamang panaginip na dumaan sa buhay nito. Mabilis na dumaan ang 2 taon. Handa na si Dayan na bumalik sa lugar na nagbigay sa kanya ng pangarap, pag-ibig at pagkabigo. Welcome to Pagkilatan. Malapit nang pumasok ang sinasakayang bus ni Dayan sa arkong yun na siyang pinakabungad ng bayan ng Pagkilatan. Saka naman siya nakaramdam ng kakaibang pagkabog sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng mahigit 2 taon ay babalik na uli siya sa kanyang bayang Sinilangan. Noong nasa Dubai siya, hindi pa rin naman naging tahimik ang kanyang buhay. Oo nga at naging maayos naman ang kanyang trabaho bilang personal assistant ng kanyang among Arabo. Kapag may business trip ito sa ibang bansa ay kasama rin siya. Kaya nagkakaroon din siya ng tsansa na mapasyalan ang iba't ibang bansa katulad ng Singapore at Hong Kong na madalas ay puntahan ng kanyang amo. Nakarating na rin siya sa Amerika at ilang major cities sa Europe. Mabait ang kanyang amo at napaka-generous. Ang mga kasamahan niyang Pinay sa loob ng malaking bahay ay mababait din at kasundo niya lahat. Pero hindi pa rin niya magawang pasiyahin ang sarili sa 2 taong kontrata niya sa Dubai. Palagi na tuwing gabi, ang kanyang isip ay nasa Pilipinas, nasa Pagkilatan at sa kanyang asawang si Ryan. Asawa pa rin ba niya? 2 taon na silang hiwalay. At ipinasabi na noon ni Ryan sa kanyang ninang Karen na gusto na nito makipaghiwalay sa kanya. Hindi siguro niya alam pero noon pa man ay naasikaso na ni Ryan ang mga papeles para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Posible yun, lalo pa at may pera naman ito. O kung hindi man, baka kapag nalaman ni Ryan na dumating na siya, agad na ipaanal nito ang kanilang kasal. Ipapawalang bisa nito para makapag-asawa na uli ito at upang mabalikan nito ang dating kasintahan na si Claire. Napahugot siya ng malalim na hininga. Kapag sumasagi sa kanyang isip ang tungkol kina Ryan at Claire, ang halos ay pagtira ni Claire sa villa noong nakaburol pa lang si Don Sebastian, ay sumisikip ang kanyang dibdib. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nagiging reaksyon ng kanyang puso kapag naaalala yon. But that was 2 years ago. Bakit hindi ko pa rin magawang tanggapin ang katotohanan na kahit kailan naman ay hindi nagawang kalimutan ni Ryan si Claire? Na kahit pinakasalan ako ni Ryan, si Claire pa rin na mahal niya. Move on ka na, Dayan. Masyado nang masakit. Wika ng bahagi ng isip niya. Huminga siya ng malalim. Pilit na binura niya ang imahe ni Ryan at Claire sa kanyang isip. Ngayon at nakabalik na ako rito sa Pagkilatan, kailangan ko na talagang tuluyang kalimutan si Ryan. Inabutan ni Dayan ng 100 piso ang binatilyong tricycle driver na sinakyan niya. Tuwang-tuwa naman ito habang ibinababa ang 2 malalaking traveling bag. Nang makaalis ang tricycle, matagal na pinagmasdan muna niya ang bungalow type na bahay na nasa harap niya. Halatang bago ang bahay na yon. Napipinturahan ng light blue ang buong paligid ng bahay, maging ang gate noon na lampas tao. Ang maliit na kubo nila noon ay wala na. Yun na ang pumalit. Nang magkapera siya mula sa pagtatrabaho sa Dubai, ay binili niya ang kapirasong loteng yon at pinatirikan ng sariling bahay. Napatingin siya sa pinto ng bahay nang bumukas yon. Lumabas dun ang isang dalaga. Dayan? Halos mapatili sa labis sa katuwaan si Vicky
habang patakbong tinungo nito ang gate. Napangiti siya. Nang mabuksan na ni Vicky ang gate, agad na nagyakap sila ng mahigpit. Pamangkin ito ng ninang Karen niya. "Grabe, lalo kang gumanda," sabi ni Vicky na maglayo na ang kanilang mga katawan. "Pumuti lang ako, no?" Ani ang biglang natawa rito. "Hindi, lalo ka pang sumeksi, parang dalaga ka pa nga rin eh." Saglit na natahimik siya sa huling sinabi nito. "Bakit? Dalaga naman ako ah." Pinandilatan siya nito. "Dalaga ka dyan?" Katulad niya, uli lang lubos na rin si Vicky at sa kanilang bahay tumira ito habang nasa Dubai siya. Ito na ang namahala noon sa pagpapatayo ng bahay. Ito kasi ang maituturing niyang best friend, bagaman hindi sila close noong nasa Pilipinas pa siya. Naging close sila dahil ito ang nakakachat niya sa internet noong nasa ibang bansa siya. "Si Ninang?" Agad na tanong niya. "Nasa kwarto, tulog pa. Kanina pang alas 4 ng umaga ako gising. Pinapakinggan ko kung may paparating tricycle dyan sa labas." Pinagtulungan na nilang ipasok ang kanilang mga bagahe hanggang sa loob ng bahay. Nang nasa loob na sila, pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng bahay. Tama lang ang espasyo nun para sa kanilang tatlo na kanyang ninang Karen at ni Vicky. Nangangailangan kasi ang ninang niya ng pera sa pagpapagamot ng tatay ni Vicky, kaya naibenta ang bahay at lote nito. Bilang konsuelo, ay ito ang pinatira niya sa bagong bahay na pinagawa niya. May sala set doon, may colored TV at DVD component din doon. May dalawang magkadikit na kwarto naman sa likod mismo ng sala. Kompleto na ang gamit doon. Ang kusina naman ay tama lang ang laki. "Nagustuhan mo ba, Dayan?" Tanong ni Vicky sa kanya. Tumango siya. Okay na okay, Vicky. Napakaganda." Masayang wika ni Dayan. "Ano, kakatukin ko na ba si Auntie Karen?" "Wag na muna. Magkape muna tayo sa kusina. Ilalabas ko yung mga cookies at biscuit sa bag ko." Tinungo nga ni Vicky ang kusina. Binuksan naman niya ang kanyang hand carry bag para ilabas mula roon ang mga cookies na galing pa sa Dubai. "Kamusta pala si Ninang Karen?" Maya-maya ay tanong niya rito habang nakaupo na sila sa harap ng pabilog na mesa at nagkakape na. Naihahakbang na ba niya ang paa niya? Noong nakarang linggo ay nabalitaan niya mismo sa kanyang ninang Karen ang nangyaring pagkakadulas nito sa banyo sa villa. Dahil malakas ang pagkakabagsak ng katawan nito sa simento ng banyo, nabalian ito ng buto sa gawing kanang hita. 2 araw na nakakonfine sa ospital ang kanyang ninang. At nang ma-discharge na sa ospital, sa kanyang bahay na ito dumiretso upang magpagaling. "Hindi pa, Dayan," tugon ni Vicky. "Inaalalayan ko pa si Auntie kapag pumupunta sa banyo. Sinabi ko nga sa kanya na bibili na lang ako ng arinola para magamit niya at hindi na siya mahirapan pa pumunta ng banyo. Pero ayaw naman niya." Paliwanag ng dalaga. "Kailan ba uli ang check-up niya?" "Sa Lunes na uli." Napatango siya. Nagkwentuhan sila ni Vicky ng tungkol sa mga bansa na napuntahan niya kasama ang kanyang naging amo sa Dubai. Nang mapagod sila sa pagkikwentuhan, tinungo na niya ang isang kwarto na kinaroroonan ng ninang niya. Si Vicky naman ay nagpaiwan sa kusina upang magluto ng kanilang almusal. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, naabutan niyang kagigising lang nito. "Ninang!" Masiglang sambit niya sa kanilapitan nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinupog ng halik sa pisngi. Halos mapaiyak naman ang ninang niya nang magawang magsalita. "Dayan, namiss kita ng todo, dalaga ko." "Ako rin, Ninang." Bahagyang pinaglayo niya ang kanilang mga katawan. Napansin niya na medyo bumagsak ang katawan nito. "Kumusta ka na, Ninang?" "Heto, napilayan." Tinapunan niya ng tingin ang kaliwang hita nito na may benda. "Ipanalangin natin na makalakad ka kaagad, Ninang." "Oo nga, kawawa naman sila sa villa kapag natagalan ang paggaling ko." Napahugot si Dayan ng malalim na hininga. "Kung pwede nga lang, sana na huwag ka na magtrabaho pa sa villa, Ninang. Gusto kong magpahinga ka na rin muna sa pagtatrabaho at manatili na lang dito sa bahay." "Hindi maaari ang iniisip mo, Dayan. Napakalaki ng utang na loob ko kay Don Sebastian at maging ikaw rin. Hindi pwedeng talikuran ko na lang ang naiwang pamilya ni Don Sebastian. Hanggat maaari, gusto kong maglingkod sa pamilya niya habang nabubuhay ako. Lalo pa ngayon at malaki ang problema kinakaharap ni Ryan."
Paliwanag pa ng ninang niya. Ano pong problema? Mabilis na tanong niya. Naging alerto ang kanyang pandinig. Tungkol kay Dory. Anong tungkol kay Dory, ninang? Hindi ko nga pala ikikwento sa iyo kapag tumatawag ka sa akin. Iniiwasan mo kasi mapag-usapan natin si Ryan at Dory. Aba, halos magtatatlong buwan na mula nang madisgrasya si Dory. Kadarating lang nila noon sa villa mula Maynila. Kasama ang boyfriend niya si Willie. Kasama niya yung boyfriend niya nang sakay sila ng kotse. Kagagaling lang yata sa party at nakainom si Willie. Hayun at nakabanggaan nila ang isang truck. Grabe pala ang pagkakadisgrasya nila dahil naputulan ng kamay si Willie. Si Dory naman halos malumpurin ang dalawang paa. At medyo malala rin ang kondisyon. Halos malamog ang buong katawan. Sumagi sa isip niya ang mataray na mukha ni Dory. Kahit paano ay nakaramdam siya ng awa sa sinapit nito. Kamusta na si Dory ngayon, ninang? Ayun, bedridden na. Sina Oming at Manang Minda ang palitan sa pag-aalaga sa kanya. Pero alam mo ba, malaki na ang pinagbago ni Dory. Hindi na siya mataray at hindi naninigaw kapag nag-uutos na yan. Ang kinakaawaan ko nga ay si Ryan. Kapag nakita mo ngayon si Ryan, magugulat ka dahil hindi na siya yung Ryan na nakilala mo. Payat na siya ngayon at para bang pasan-pasan ang buong mundo. Madalas din siyang umiinom ng alak. Pagkarinig niya sa pangalan ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng awa rito. Alam niyang masakit para kay Ryan ang nangyari sa nag-iisang kapatid nito. Pero wala siyang magawa. Gustuhin man niyang damayan ang asawa niya, pero hindi niya ito kayang harapin pa. Ano, nagustuhan mo ba tong bahay? Iniba na ng ninang niya ang kanilang paksa. Nginitian niya ito. Okay na to, ninang. Kapag nakabalik uli ako sa Dubai, saka natin pagagandahin. Lalagyan pa natin ng aircon tong kwarto mo, pati yung sa amin ni Vicky. Nakangitin na wika pa ni Dayan. Kumunot ang noon nito. Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo? Nababalik ka pa rin sa Dubai? Oo, ninang. 2 buwan lang ang binigay ng amo ko na bakasyon ko. Inaasahan niya ang pagbalik ko dun at tataasan na niya ang sahod ko sa pagbabalik ko. Sabi mo sa akin may naipon ka naman kahit konting pera, di ba? Bakit hindi ka nalang dumito sa pagkilatan? Pwede ka naman siguro magtayo ng maliit na mapagkakakitaan mo rito. Pwede kang magtayo ng kahit na maliit na tindahan dyan sa harap ng bahay. Lalo pa at mag-isa lang ang tindahan dito. Ayokong dumito sa pagkilatan, ninang. Mabilis na putol niya sa pagsasalita nito. Pero bakit naman? Ibinaling niya ang paningin sa ibang direksyon. Ninang, alam mo naman siguro ang dahilan ko. Kahit hindi ko sabihin sa'yo. Si Ryan ba? Dahan-dahan tumango siya. Ilang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Mula nang magtungo ka sa ibang bansa, nakiusap ka sa akin na kung pwede, wag na nating isali sa ating usapan ng tungkol kay Ryan. At iginalang ko ang desisyong mong yun, Dayan. Sa 2 taon mong paglalagi sa Dubai, ni minsan hindi mo man lang hiniling na magkwento ako sa iyo tungkol kay Ryan. At dahil doon, naisip ko na marahil nakalimutan mo na siya. Natuluyan mo na siyang tinanggal sa puso mo. Ngayon at nandito ka muli sa pagkilatan, iniiwasan mo pa rin ang tungkol kay Ryan. Ibig bang sabihin nan, hindi mo pa siya nakakalimutan? Na siya pa rin ang mahal mo, Dayan? Napatungo siya. Matagal bago niya naibuka ang kanyang bibig. Ang hirap kalimutan ni Ryan, ninang. Halos padaing nasabi niya. Kahit anong pilit kong gawin yun sa nakalipas na 2 taon, hindi ko magawa. May mga naligaw sa akin dun sa Dubai na mga Pinoy rin, pero hindi ko magawang ibaling ang atensyon sa kanila. Sandaling napatigil siya sa pagsasalita. Anong naririnig mo tungkol kay Ryan, ninang? Sa tingin mo, nagawa kaya niyang ipawalang bisa ang kasal namin nung nakalis na ako dito sa Pilipinas? Maya-maya ay tanong niya. Napailing ito. Hindi ko alam, Dayan, pero noon, madalas pumupunta sa villa ang family lawyer nila. Pero hindi ko naman alam kung ano na pag-uusapan. Maging si Manang Minda hindi alam. Napahugot siya ng isang malalim na hininga. Ipinasya niyang tumahimik na lang. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ryan sa muli nilang pagkikita ng asawa niya? At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata.
Maraming salamat po.